Bang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po mga kababayan, di ba naglabas na ng mga senatorial si PBBM, ang 12 niyang senator na susuportahan nitong 2025 mga kababayan. So kabilang nga rito mga kababayan, kaya ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. So ito po mga kababayan, kayo po, no, sa mga loyalista diyan, sa mga maka-Marcos, kung ano po ang masasabi nyo dito sa naging pahayag ni Senadora Amy Marcos na gusto niyang kumalas sa tinatag ni PBBM ng mga senatorial, ang 12 senador. So alis yung mga kababayan, gusto niya na lang ata mapag-isa. So, sa tingin ko naman, gusto po ni Senator Amy Marcos na makakuha ng boto sa kabila side at sa Marcos side. Parang ganon. No? Sa tingin ko lang mga kababayan. Pero, siyempre, atin pa rin niyang respetuhin kasi yan po ang gusto ni Senator Amy Marcos. So, balit ito mga kababayan, no? Bakit ganon? Kapatid niya na mismo yan. Si PBBM na mismo yan, mga kababayan. Kumbaga, kababatan niyang kapatid, no? Ang presidente at nagtayo, nagbuo ng grupo sa mga senator na yan. Pero bakit pa siya aalis, mga kababayan? Na alam niya naman na kapatid niya ang presidente, mga kababayan. So ito po mga kababayan, babasahin ko lang yung pahayag po ni Senador Amy Marcos. Ayan po, no? Nakita ko lang ito sa Facebook post niya mga kababayan. Taos puso ang pasasalamat ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya, sa kabila daw ng galit at labis na kalupitan ng ilan na ako'y ipinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa niya. Ganyan naman kasi ang ating Pangulo. Kahit na, tingnan niyo naman, no? Si PBBM, kahit araw-araw may nakikita yung paninira, araw-araw kung ano na lang sinasabi ng mga kabilang grupo, pero ni kailan po wala ho tayong narinig o nagbitaw ng masamang salita itong ating Pangulo. Bagkus ang Pangulo natin ay desidido sa kanyang trabaho na maiahon ang bansa natin. So, diyan ako bilib sa ating mahal na Pangulo. Hindi siya sumusuko sa kanyang pangarap sa bansa natin. Kahit ano pong paninira na ginagawa po ng mga nasa kabilang grupo. Kaya ang ating Pangulo still na gusto niyang makamit ang kanyang pangarap sa bansa natin. Ito pa mga kababayan, sabi po ni Senator Amy Marcos, 35 na taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ni PBBM at siyempre ni Senator Amy Marcos. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya bilang panganay, pinipili kong manindigan ng malayat matatag. Tulad niya na wala na dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Bakit mga kababayan? Mas okay nga yan 12 senador nagkakampihan. Siyempre, pag kayo ay nasa taas, makikita po kayo ng sambayanang Pilipino na nagkakaisa, nagtutulungan. Tinutulungan nyo ang ating presidente sa kanyang trabaho. Makikita ng mga sambayanang Pilipino yan. So sila mismo mga kababayan ay magkakaisa na rin. Pero subalit, kung ganito po ang nangyayari, meron tayong sariling desisyon, hindi kayo nagkakaisa dyan sa inyong mga trabaho sa gobyerno, ang Pangulo natin hindi nyo tinutulungan, paano na lang kaya ang ating sambayanang Pilipino kung ang nakikita niya pong leader at mga nasa gobyerno ay watak-watak. Pero ang Pangulo natin gusto niya may unity pa rin, mga kababayan. Subalit, yung sa kabila, ayaw na nila, mga kababayan. Pero ang Pangulo natin, still pa rin, ang pangarap niyang unity, nandyan pa rin, mga kababayan. Kaya nibir po natin yan, na nagbitaw ng masamang salita
si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabilang grupo. Kahit siya binabato na kung ano-ano na lang, pero never po siya nagsalita ng masama. No? Wala siyang masamang tinapay, no, na binabato sa kabila. Kaya diyan ako believe sa ating mahal na Pangulo. Pero ito naman po, ang issue ito sa kapatid niya, gusto niya pong umalis, no, sa senatorial na ginawa po ng kanyang kapatid. So, wala tayong magagawa, mga kababayan, mga kaloyalista dyan, no, mga Marcos loyalists. Wala tayong magagawa. Yan ang gusto ni Senator Amy Marcos, yan ang gusto niya. Hindi, nasa kanya na yan, mga kababayan. No? Pero ito mga kababayan, ito, meron sa dito, hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Sabi niya, bakit pa siya umalis? Diba? Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. So, bakit pa siya umalis mga kababayan kung gano'n naman pala? Diba? So, ano ba talaga ang reason ni Senador Amy Marcos mga kababayan? Kayo ba may alam kayo kung bakit nagiging ganito ang naging desisyon ni Senador Amy Marcos? Kasi nga, di ba mga kababayan, nakikita natin parang medyo pabor siya sa kabila, no? Kay Duterte. Kahit na sinisiraan na si PBBM, wala man lang tayong narinig na ipinagtanggol niya ang kanyang kapatid. Kahit niyurakan na ang kanyang kapatid ng mga didilis, siya pa rin mga kababayan ay hindi niya pa rin pinagtatanggol ang kanyang kapatid. Lalo na mga kababayan, no? Minsan narinig ko pa parang binatikos niya pa yung kapatid niya kaysa sa mga bumabatikos sa kanya. So, alam niyo po mga kababayan, no? Kaya ewan ko na lang. Basta sa akin mga kababayan, for me ha. Sa akin at sa pamilya ko, talagang back down na po si Senador Amy Marcos sa akin. Totoo yan. Sa akin po, sa akin lang po mga kababayan. Sa inyo naman, nasa inyo na po yan. Basta sa akin lang po, back down na po sa akin si Senador Amy Marcos. Noon pa mga kababayan, na binabatikos niya ang kanyang kapatid kung ano-anong binabato. Pero ang kapatid niya naman, nakikita natin, gumagawa ng paraan para matulungan ang bansa. Nasanay siya ang kapatid at panganay na anak na tumutulong sa kanyang kapatid. So sana ganun ang ginagawa niya, tinutulungan niya ang kanyang kapatid po mga kababayan, hindi na kung ano-ano pa ang sinasabi. Ito, pinipili ko na lamang na manatiling malaya at tapat hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at katotohanan, hindi ako lumihis ng landas at prinsipyo ng aking ama. Yun nga lang mga kababayan, kasama daw ang kanyang ama rito. Pero nakikita naman natin ang si Lit Ferdinand na Edrelyn Marcos mga kababayan ay hindi naman ganito mga kababayan. So makikita naman natin ang ugali po ni PBBM at ang kanyang ama ay magkatulad. Diba mga kababayan? Si PBBM, kung makikita nyo, talagang never siyang nagbitaw ng masama sa mga kapwa niya Pilipino. So yun po mga kababayan, sa mga aligasyon naman sa kanya, paninira, tulad na lang mga kababayan, dagdag ko lang dito, yung pinupost ngayon, no, ng mga didilis na fake news, mga kababayan, yung pin na ibinigay po sa kanya, no, ng kanyang kapartido. Yun yung pin ng Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM. So, binigay sa kanya. So, very humble naman si PBBM kasi binigyan sa ng kanyang kapartido. Siyempre, itinago at binulsa niya kaagad. Sabi ng mga didiles, grabe naman, ibinulsa daw kaagad. No? Kulay puti, tiba-tiba daw si PBBM. Yun nga lang kasi, mga kababayan, hindi ho nila pinakita yung zoom. Hindi nila pinakita. Pinakita nila yung layo lang para makita kulay puti. Kasi mga kababayan, pagka tiningnan po natin yung pin sa malayo, talagang kulay puti na nakabalot siya sa plastic. Kasi nga mga kababayan, yung blue at saka pula, unti lang sa maliit lang, parang nasa gitna, tapos halos lahat puti. Kaya pag ibinigay mo siya, mga kababayan ng malayo, talaga makikita mo puro puti lang. So yun yung sinasabi ng mga didiles. Kasi alam nyo po mga kababayan, yung mga didiles, sa kakahanap nila ng butas kay PBBM, kahit pin, mga kababayan, pinapatos na nila. No? Kahit pin, sinasabi nilang druga. No? Kasi ganun na ang paningin nila,
mga kababayan. Ganyan na yung utak nila, hindi na talaga matanggal yan. Kumbaga, naka-side na sa utak nila, no, mga kababayan, na bawat galaw ni PBBM ay kung ano man ang makikita. Pag nakita nila na kulay puti, mga kababayan, kahit anong kulay puti na yan, yun kaagad ang nasa isip nila. Mali na kaagad at druga na kaagad yung nasa isip nila. Ganyan ka mga toxic ang utak ng mga didilis, mga kababayan. Kasi biruin nyo, nakikita naman nila, pin, di ba? Pinost ko na rito po sa YouTube ko yan, binag ko na. Pero meron pa rin hong uugok-ugok na mga supporters na mga didilis na nagko-comment. Ano daw yun? Asin. Pero nakita naman nila sinom ko, mga kababayan. So isong ko lawat ulit yan. Papakita ko naman ulit dito para maliwanagan pa yung mga utak ng mga didilis at para matauhan, mga kababayan. Wala na talaga matinong isip tong mga didilis, mga kababayan. No? Para lang talagang gustong pabagsakin si PBBM. Inggit na inggit yung mga yan. Katulad na lang, mga kababayan, yung Pangil Bridge. Narinig ba natin na inangkin ni PBBM ang Pangil Bridge? Dapat nga nagpasalamat pa tayo. Kasi alam nyo kung bakit? Kung si Cory yan, mga kababayan, malamang hindi yan tinuloy. Pero, tandaan nyo, mga kababayan, na-approve yung project na yan, mga kababayan, ay ng 2016, June 2016, mga kababayan. So, ibig sabihin, wala pa si Duterte, inaprobahan niya na ang project na yan. Mga didiles. Sabi ko sa inyo, mag-research kayo para mas may alam kayo. Hindi na puro lang kayo puna na puna kay PBBM kahit puro fake news, paniniwalaan nyo. Pero yun yung mga kababayan lang Sinabi nila na inaangkin daw ni PBBM yung Pangil Bridge, mga kababayan. Sino ba ang nasa gobyerno? Sino ba ang presidente? Sino pala gusto nyong magbukas nun, mga kababayan? Hindi ba gobyerno? Hindi ba si PBBM? Ano gusto nyo, bubuksan lang yon na wala man lang naka-attend na presidente? Mga kababayan? Kasi ang mga didiles, wala naman silang narinig na sinabi ni PBBM na akin ito proyekto. Nag-inauguration lang si PBBM doon, binuksan yon para sa taong bayan. Sa lahat ng mga taga Mindanao, hindi lang po para sa inyong mga didiles. Sa lahat ng mga taga Mindanao, tandaan nyo yan. Wala hong binanggit si PBBM na kanyang proyekto yan. Kayo ang nag-aangkin na proyekto ni Daddy Diggs yan. Pero, inaprubahan yan ni Pinoy noong 2016. Yun nga lang kasi, masyado kayong defensive. Masyado kayong mga angkin, mga kababayan. Pero noong 2016 pa talaga yan. Pero never naman natin na sinabi ni PBBM yan. Ang ano lang ni PBBM para sa taong bayan yan. Kaya pasalamat tayo. Si PBBM ang naging presidente. Pero kung si Lene ang naging presidente, nako malamang, baka hindi na ituloy yan. Kasi si PBBM, hindi ho nag-iisip ng pamumulitika. Iniisip po ni PBBM kung ano ang makakatulong sa sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Ganon ang ginagawa ni PBBM. Niisip niya tayong mga mamamayang Pilipino kung paano mapaunlad ang bansa natin. Yung tulay na yan, napakalaking tulong yan para mapaunlad ang ekonomiya ng bawat lugar na konektado dyan. 'Di ba? Tapos iisipin ng mga didilis, ganyan lang. Ganyan lang kasi ang mga utak talaga ng mga didilis, mga kababayan. So yun po, maraming salamat po at magandang araw po.